Sumalang na sa pagdinig ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang mga anti-political dynasty bills na isa sa mga prioridad ng administrasyon ng bansa at ng Kamara na ipasa ngayong taon. Ang buong detalye ihahatid ni Julian Bunag. 20 mga panukalang batas patungkol sa pagbuwag ng dinastiya sa bansa ang inendorso ng ilang mga kongresista at binasisi sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ito kaagad ang tinutukan ng mga kongresista sa unang pagdinig pa lang ng komite ngayong taon. Ayon kay House Speaker Bogie D, ito ay simula pa lang ng mas malawak na reformang layuning palakasin ang demokrasya sa bansa at palakasin pa ang patas na pagkakataon para sa mga lingkod bayan. Huwag po nating isara ang ating isipin. Huwag tayong magpakulang sa mga nakapirming paninindigan. Layunin ng pagdidig na ito ay maglinaw, magtimbang, at magpalalim ng pangunawa upang magabayan ng wasto ang mga mambabatas sa kanilang magiging pasya. Inaprubahan din sa komite ang mga panukalang batas patungkol naman sa pagpapahintulot ng Electronic Registration and Voting Overseas o House Bill No. 2293 at 2534. Sa pagsisimula ng talakayan, tiniyak ni Committee Chairperson Zia Alonto Adyong na sa pamamagitan ng pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Bogie D at ng taong bayan, gagawin nila ang kanilang tungkulin sa komite ng may pag-iingat. The leadership of the House and the people themselves converge on a reform. It is not only an opportunity, it is a duty. At the same time, we must acknowledge that this is a sensitive subject. This bill touches deeply rooted political structures. Ayon naman sa ilang mga kongresistang naghain ng mga panukalang batas, oras na para wakasan ang sistema ng dinastiya sa bansa. Gawin natin ang 20th Congress na kongresong nagwasto sa ating mga sarili na hindi tayo bingi sa hinaing ng mamamayan at hindi tayo ng dedenma. With over 20 versions filed, even the Speaker himself filing a version, I think that the Filipino people should note na iba-iba yung mga versions po natin, pero isa lang ang gusto natin, maging mas patas ang demokrasya sa ating bansa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.